Sa kabila ng kwento ni Isko Moreno, mula sa kahirapan ng Tondo hanggang sa pagiging simbolo ng pag-asa ng Maynila, may mga tanong ba tungkol sa tunay niyang pamumuhay? Kilalang Yorme, si Isko Moreno ay ipinagmamalaki ang kanyang rags to riches na kwento. Ngunit ngayon, habang siya ay nasa tugatog ng tagumpay, may mga kontrobersya tungkol sa labis na paggasta, mula sa mamahaling kampanya at patalastas, hanggang sa personal na pagpapaganda sa mga high-end na klinika. May mga ulat na sinasabing hindi natugma ang kanyang imahe bilang taong galing sa masa, at ang kanyang paggastos ay lumalagpas na sa pangkaraniwang pamumuhay. Maging ang paggamit niya ng mamahaling treatment, tulad ng Dermaid FLX sa Bello Medical Group, ay nagtatanong, bakit ngayon, sa gitna ng kampanya para sa masa, pinipiling mamuhay ng marangya? Mga kritiko, sinasabing ang labis na paggasta at lifestyle na tila ibang mundo ay nagpapakita ng paglayo sa kanyang pinanggalingan. May mga balita pa tungkol sa kanyang magarang 50 million pesos na mansion na kanyang nabili mula sa mga donasyon sa kanyang kampanya, pati na ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang mga magagarang sasakyan. Ito raw ang dahilan kaya kahit anino ng kanyang sal-end, hindi niya nais ipakita sa publiko. Ang kwento ni Isko Moreno ay nagbubukas ng tanong, kung tunay na pagbabago ang hangarin, anong halaga ang dapat bayaran para sa kapangyarihan? Katakatakang tuwing eleksyon na lang, tila sagad-sagaran ang kinukubra ni Isko Moreno. Kaya naman tanungin natin, Isko Moreno, bakit mo pinagkakakitaan ang mga matitinong Manilenyo?